Ako nga po pala si Samson Yubok. Ako'y farmer dito sa Pandandos, Dicalatyaw, Coron, Palawan. Ako po'y member ng FFF, Federation of Free Farmers Philippines, dito po sa Coron. Nalaman ko po itong proyekto ng SRI sa pamamagitan din po ng rekomendasyon ng aming asosasyon, ang FFF, sa tulong ng aming chairman dito sa Coron. Nag-try po kami kahit medyo alangan nung una. Pero talagang tinry namin kasi maganda po ang offer ng SRI. Andyan yung offer nila na sila ang sa land prep, pati sa binhi. Ang offer talagang ang SRI ang tutulong o magsusolder doon sa land preparation at saka sa maging sa binhi at saka yung mga organic na abono at pestisidyo. So talagang malaki ang naitulong sa amin ito kasi sa isang tulad kong mahirap na farmer, hirap kaming sa land prep pa lang gagastos na kami pambayad sa hand tractor, pambili ng krudo at saka yung mga pestisidyo, abono, maging sa binhi, talagang gagastos kami noon. So talagang malaking tulong para sa akin yung napasama ako sa proyekto ng SRI kasi nakalibre ako at ang isa pa dyan, nakalibre ako sa insecticide, pesticide at isang pinakamaganda ron yung hindi naghingi ng parte or hindi nanghingi ng parte yung SRI na bigyan mo ako ng kaparte dahil kami ang nagastos, hindi po. Talagang yung tulong talaga nila, talagang bukal sa puso nila na sa seed selection po, mga farmer. Kami rin po ang pinagdesisyon ng SRI kung anong seeds ang gagamitin namin. Kasi ang sabi nila, mas kayo ang nakabisado sa area nyo, sa panahon ng lugar nyo, kung anong nababagay ng seedling na gagamitin nyo. Kaya yung nagamit namin, yung hiyang sa aming palayan, yung 134. Kasi mahaba ang hindi siya sakitin at makakasurvive siya kahit sa second crop, yung tag-init. So doon po sa seed preparation namin, talagang nabigla kami doon sa style ng bagong style ng SRI na talagang kailangan pa palang yung planggana lagyan ng asin para lumutang yung mga hindi gaanong pintog yung laman ng binhi. So nakita namin yung talagang mabusisi ang ginawang proseso na kailangan naming palitawin yung alisin yung mga ipa. At nung sinunod pa rin namin yung sa paggawa ng bed na kailangan kung pwede doon sa medyo hindi direct sunlight. So nilagyan pa namin ng trapal at kumuha pa ako ng mga matatabang lupa doon sa ilalim ng kawayanan para yun ang gawin kong seed bed. Tapos kasama rin ng mga organic, bago namin nakalagay pa rin siya sa plastic. Inidiligan namin araw-araw kasi ang sabi kasi hindi pwede doon direct sa palayan. So yun ang talagang inalagaan namin yung aming seedling. Kasi pag bunot mo, pag ganito kasi, bunot mo minsan napuputol, pero yung nandyan sa plastic, kasama mong bubunutin yung lupa, kasama yung lupa. So hindi siya ma-stress pag tinanim mo. Talagang kung ano yung binunot mo doon, pagdating mo doon, buhay mo talagang may tatanim. Kahit nga paisa-isa lang siya, medyo nahirapan kami nung una kasi mahirap. Sanay kaming magtanim ng mabilisan na yung maramihan. Pero doon sa project ng SRI, talagang kailangan namin himayin siya ng isa or kung alanganin ka, gawin mong dalawa kasi minsan napuputol. So ginagawa naming dalawa. So nakita namin talaga yung kanya na hindi talaga ma-stress yung palay kasi kasama yung lupa nung binunot at nung tinanim. So maganda po at habang kami nagtatanim pa doon sa aking area sa dulo, medyo nagtataka yung iba bakit tig-isang piraso lang tapos ang layo ng distansya, hindi naman hybrid. Pero sabi ko, ito po ang bilin ng SRI sa amin. So obserbahan na lang natin. Alam naman natin na napag-aralan na nila yan sa ibang lugar. Sinunod lang namin talaga kung ano yung bilin sa amin, yung training ng kung paano ang selection of seeds,
at saka yung paggawa ng bed, seed bed, at saka yung transplanting. Nahirapan kami nung una, mabagal masyado. Pero sa bandang lagi na kami nakapagtanim sa ibang kadagyawan namin, nasanay na rin, bumilis-bilis na rin ng konti. Okay, sa land preparation naman, compare sa dating na ginagawa namin, yung sabog tanim lang, etong ganito, pag nahiga na yung damo, okay na yan. Pag nadaanan ng okay na yan, sabog na yan. Pero dito sa proyekto sa SRI, talagang inayos namin siya. Talagang maganda ang land preparation, andyan yung leveling, yung kanal, at saka yung talagang yung guhit, ginuhitan talaga siya. Maganda yung kanyang land preparation talaga kasi nga yun ang bilin sa amin na kailangan andun yung pagmamahal mo sa palay, sa iyong tanim. Talagang anuhin mo. Kaya nung na preparation namin, maganda talaga yung aming land preparation. Kaya nang palang i-prepare ng maganda at saka maganda rin ang naging resulta doon sa magandang preparasyon, maganda ang resulta ng palay hanggang sa pag-ani maganda rin. So kaya po nung maani na sinorbe nila ni Sir Gestoni, nakita nila yung resulta ng palay, sabi ko, sir, ang kinumit ko dati is 0.37 or 0.375. So sabi ko, dahil maganda sir, kung pwede sa sunod, ibuuhin ko na to kahit itong 2 hektarya pa. Pero yung iba kasi nangailangan din. So ang ibinigay sa akin ngayon is 1 hectare na. Dati kasi 0.3 lang yon. So ayan po ang kaibahan sa land preparation ngayon. Actually, itong ngayon, kung sabog tanim, pwede ko na itong ipalinang at sabugan agad. Pero dahil nga kailangan ng magandang preparasyon, ito ngayon, naka-waiting pa to hanggang sa magpunla at lalagyan ko pa ito ng mga kanal at ayusin ko pa ulit ito yung level nitong palayan na to. Para sa magandang resulta, kung maganda yung iyong land preparasyon, maganda rin ang magiging resulta, gaganti rin ang palay. At alam natin na talagang pag pinagbuti mo yung trabaho, makita rin ang Panginoon yan na talagang nakikita niya yung porsigido ka. So, ganyan po, ang pagmamahal sa iyong mga tanim ay makikita rin yan. At gaganti rin yan. At makikita rin ng Panginoon yung mga ginagawa sa iyong sakahan. So, yan po ang kaibahan sa land preparation noon at ngayon. So ngayon, nandun po yung tender loving care sa palayan. Ito po, naibahagi ko rin po itong project ng SRI sa ibang mga ka-farmers namin dito. Kasi nga, nakita nila yung takbo ng palay. Kasi halos pagkasabay kami dito or nauna pa silang nagsabog, ako naman nag-land prep pa lang. So nakita nila yung proseso at nakita nila yung tubo ng palay talaga na talagang maganda siya. Iba dun sa mga direct na sabog. Yung sa amin, talagang yung pa lang pag-sharing ko sa kanila na try natin itong organic kasi nakikita naman natin yung takbo. Halos yung ibang kasamahan kong farmers, nag-observe din sila nag-observe sila doon sa palay kung totoo ba talaga yung proyektong ito. At habang ayaw ko rin mapahiya yung aming samahan sa FFF, talagang pinagbuti ko at kahit nga kulang sa tubig, pero talagang minsan ginagamitan ko na siya ng water pump. About naman po doon sa organic fertilizer, una medyo nag-alangan kami doon sa una kasi nasanay kami sa mga synthetic. Pag inabuno namin, makita agad namin within 5 days, kita na agad namin na may resulta na. Yun ang kaibahan doon sa synthetic. Pero 10 to 15 days, wala na uli yung epekto. Samantalang yung paggamit namin sa Bukasi, dahan-dahan yung kanyang pag-epekto. Nakita namin na talagang tuloy-tuloy yung palay na hindi siya dadaan ng yung tulad ng synthetic na parang wala na yung epekto niyan, bumabalik siya, naninilaw na uli yung palay. Pero yung sa Bukasi, mula nung maliit siya, hindi talaga siya hindi siya nanilaw. Kaya nakita kahit pati ng mga kasamaang kong farmers dito na hindi dumaan ng padilaw kasi kadalasan usually talaga yung palay pagka lalo na medyo bago siya bumunga, dumadaan talaga siya ng paninilaw. Pero doon sa ginamit naming Bukasi at saka yung ibang mga pang-spray na mga organic, talagang yung palay mula nung tinanim siya berde hanggang sa lumaki siya berde, hanggang sa namunga talagang
makita mo yung makita mo talaga yung epekto ng bukasi. Hindi siya tulad ng synthetic na nag-expire agad within 15 days. So kaya po, maganda po ang nung una nagdududa pa kami na kasi ang sabi doon sa doon pa ako nagsasaka doon sa Mindanao pa noon, hindi daw pwedeng biglain pagtanggal yung synthetic. Kailangan kalahati muna yung synthetic, kalahati din yung organic. Pero sabi ko, sige, sumunod na lang tayo kasi mas alam nila yung sumunod kami at nakita rin naman talaga. Medyo nahuling lang ng konti yung bukasi pero nakita pa rin namin yung epekto hanggang sa pagbabunga niya. Pati yung pintog ng mga bunga niya, nakikita talaga natin yung ang haba ng uhay. Kahit inbred siya pero maganda yung tayo niya, maganda yung mga anak niya, at pati yung bunga niya maganda talaga. Yun ang masasabi ko doon sa paggamit namin sa mga organic fertilizer. Okay, sa about 6 naman doon sa aming pagtatanim. Second crop kasi siya. So lahat, hindi kami mag-expect ng ani ng malaki kasi pag second crop, bihira lang nakaani ng malaki. Yung ibang farmer nga, pag second crop, hindi na sila nagtatanim kasi inaabot ng tagtuyot. So yung sa amin doon, kahit ganun lang siya, pero nakaani pa rin kami ng maganda-ganda pa rin ng ani. Kasi 0.3 lang yung sa akin doon. Nakaani naman siya ng 15 na malalaking sako ng feeds. So timbang niya sa mga 63 ang kada sako. So 15 sako ang naani ko doon sa maliit na yon. Pero lalo na kung hindi siya natuyuan. Kasi talagang pag second crop, paabutin talaga ng tagtuyot. Maubusan ng tubig. Pero i-compare naman doon sa mga ibang farmer ko rin na kasamahan dito, naka-13 sila sa 1 hektarya. So sabi ko, maganda pa rin talaga ang proyekto ng SRI. Kaya talagang sabi ko sa kanya, kay Sir Justoni, na talagang kung pwede laki-lakihan yung aking 0.3, ay gawin na sanang 1 hektarya, kung pwede 2 pa. Kasi nagandahan ako doon sa resulta nung ani doon sa SRI na aming tinanim doon. So maganda po ang naging ani namin. So in-encourage ko yung iba na talagang kung pwede magbalik organic tayo at kung pwede nga sumali rin tayo dito sa proyekto ng SRI para ma-observe nyo rin yung kagandahan ng kanilang proyekto. Isa rin po sa natutunan ko na magandang naituro ng SRI yung pag-sustainable. Example po sa lupa, kung dati gumagamit tayo dati ng mga synthetic, palagi tayong gumagamit ng synthetic na nagkakaroon ng nagiging acidic yung lupa. Samantalang sa ngayon, yung pinagamit nila sa atin na organic ay patuloy natin na ibabalik yung taba ng lupa at maganda ang nagiging resulta. So isa pa po yung sa mga paggamit ng pesticide, alam naman natin na ang pesticide nakakasira. So sa tinuro po ng SRI na gumamit lamang kami ng mga ginawa nilang produkto na mga organic insecticide at pesticide, nagiging safe po yung lalong-lalo na tayong mga tao na kumakain. Kaya nga po yung aming ani talagang hindi po namin binenta yun kasi yun po ang aming kukonsumuhin hanggang sa makapag-ani uli. Kasi maganda po siya, hindi siya ginamitan ng mga nakakalason na mga pesticide, ng mga synthetic. Kasi ang ginamit po yung ginawa po ng FJ at saka APJ at saka yung ibang mga organic pa na mga pesticide. So ligtas po ito, ligtas kainin at sa lupa naman, dun sa mga organic fertilizer ay naibabalik natin yung taba ng lupa at hindi siya nagiging acidic. So nami-maintain natin hindi lang sa ngayon hanggang sa future natin na mga sumusunod pa natin mga farmers, mapapakinabangan pa nila yung ating mga nilagay na mga organic fertilizer. Hindi siya magiging acidic, magiging mataba pa rin yung lupa at magiging maganda. Maganda pa rin ang epekto ng pagtatanim kahit sa in the future pa dahil sa paggamit natin
ng organic fertilizer at organic na mga pesticide. So, yun po ang malaking naitulong sa amin ng SRI na sa paggamit ng mga organic. At ito nga po ngayon yung may mga kohol. So, isa rin siguro na payo nila ni Sir Gistoni na kung may mga kohol, mga paminsalang kohol, di ano na lang po namin, mag-alaga na lang din po kami ng mga itik para mapuksa yung mga kohol dito. Sa mga kasamahan ko pong mga farmers, hindi lang dito sa lugar na ito, i-encourage ko po kayo na sumali po sa proyekto ng SRI kasi napakaganda po ng proyekto ng SRI. Tested ko na po yan nung ako'y nagsaka doon sa akin sa dulo. Kaya nga po, kung hindi siya maganda, hindi na po ako magre-request ng malaking area pa. Kaya ini-encourage ko po na mag-join tayo. Suportahan natin itong proyekto na ito dahil ito ay hindi lang ito, kumbaga, join lang tayo na may gagastos pa tayo, kundi talagang yung tulong nila nandito, talagang tutulungan kanila sa land preparation, maging sa abono man at pestisidyo. Nandyan sila, nagagabay sa atin, maging sa pag-aalaga ng mga palay nandyan. So, i-encourage ko po lahat ng mga farmers na mag-join po tayo dito sa proyekto ng SRI. So, unang-una, maraming salamat sa tulong ng SRI at ini-encourage ko lahat na mag-join tayo. Mabuhay po ang SRI.